Po. Ang Balilawag Ilocos Norte po. Kuha po kayo ng pyesa. Okay, sige po. Yes, free delivery po tayo. Saan po? Sa Agoo? La Union? Put! Good morning mga tol. Yes, tama nga ang dinig nyo. Magdi-deliver tayo ng bike parts mula dito sa Lawag City papuntang Agoo, La Union. Mula Lawag City, travel tayo ng 250 kilometers hanggang sa makarating tayo ng Agoo, La Union. At meron din itong 1,250 na total elevation ng mga climbs. Isama mo pa dyan ang init ng araw at pasalubong na hangin. At sa vlog na to talaga mapapalaban tayo mga tol sa pag-deliver ng mga pyesa. At syempre pagdating natin doon magse-service pa tayo. Kaya samahan nyo kami sa aming paglalakbay at umpisa na natin dahil medyo malayo-layo pa yung ating tatahakin mga tol. Kaya tara na, biyahe na tayo. Okay, so kakatapos ko lang maligo. Ito yung nahanda na natin yung gagamitin nating or dadalhin natin sa Agoo, La Union. So ito yung mga pyesa na binili namin para ikabit doon sa 30k na build na bike na ginawa din natin dito sa channel. Dito hindi natin na-assemble dati yun. And syempre bukod dito sa sprocket, sa kadena, sa bottom bracket, dadalhin din natin yung mga tools natin. Ito BB remover, saka yung chain remover na andito na lahat yan. So bukas biyahe tayo mula rito sa Lawag hanggang sa Agoo, La Union gamit lang ating bike. Dapat sana nung August pa to, kaso nga dahil hindi tayo natuloy doon sa long weekend na ride natin, yung The Epic Ride sana. Dapat sana dadaan din kami doon sa may part ng Agoo. And ayun nga, dahil hindi na tayo natuloy, ngayon lang tayo nagkaroon ng chance na matuloy or makapunta dahil last week sana, kaso birthday ni Dennis kaya hindi tayo natuloy. So ngayon yung date na papunta natin. And sakto lang kasi next week wala na sa Agoo yung kapatid ko. Luluwas na siya ng pa Isabela, kaya ito yung best time na pagpunta doon. So ayun, bukas mula dito sa Lawag travel tayo hanggang Agoo, La Union. At dumating na nga tayo sa araw ng ating biyahe. Ito, nag-double check na rin ako ng aking bag para siguradong wala akong naiwan. At nagkarga na rin ako ng tubig. At ito, papunta na tayo sa Ilocos Norte Capital para i-meet up si Dennis. So on the way na tayo ngayon papunta ng Ilocos Norte Capital para i-meet up si Dennis doon. Nag-check na rin ako kanina ng mga gamit ko. Nag-finalize. Baka kasi mamaya pag malayo na tayo, saka lang natin malaman na may mga naiiwan pala tayo. Kaya nag-double check ako kanina, wala naman. Ayun, so ready na tayo. Let's go. So nandito na tayo ngayon sa Ilocos Norte Capital. Ito. Oras natin nasa 1:52 na ng umaga. Wala pa si Dennis. So yung ride out talaga namin is na pag-usapan 2 AM ng umaga. Hopefully kaya na natin bago dumating yung hapon sa Agoo, La Union mamaya. And ayun, medyo may kabigatan pa yung dala ko. Pero yung bike naman wala no problema yan. Hindi na natin siya kinabitan ng carrier, so naka plain lang. Yan lang, dalawang water bottle lang karga nung aking bisikleta sa yung mga ilaw. Ayun. So hintayin lang natin si Dennis, siguro maya pag nandito na rekta na tayo agad, biyahe na agad. Yun, ito na si Master Dennis. Ready na? Tara na! wala nang bawian. Yeah, let's go! Sakto, 2, magtuto na. Bago kami umalis ni Dennis, nagplano muna kami ng gagawin. Medyo mahaba ang 250 kilometers at pag kami nagpadalos-dalos baka hindi pa kami makarating. Una sa amin na pag-usapan syempre yung every stop or yung aming break. Nag-decide kami every 50 kilometers titigil kami para kumain, mag-refuel or magkarga ng tubig. Necessity din kasi ito dahil kailangan namin mag-refuel para hindi kami magbuwang sa ride. At syempre minamaximize din namin yung oras na nasa ride kami or pumipidal kami sa aming bisikleta. Second naman na aming napag-usapan ni Dennis is yung aming pacing sa gagawin na ride. Siyempre iiwasan natin dito yung banat ng banat or yung unnecessary na speed up, lalo na kung hindi naman kailangan magmabilis. Siyempre
Iniiwasan natin dito yung pagkalaspag or yung ating pagka-fatigue ng ating muscle para dire-diretso lang yung ating pagpapadyak sa bisikleta. Gaya nga ng sabi ni Jeff ng Norcal Cycling, slow is smooth and smooth is fast. Kaya gagawin lang nating smooth yung ating ride para mabilis tayong makatapos at hindi tayo gaanong malaspag. And yung pangatlong napag-usapan namin ni Dennis is kung ilang kilometers yung aming palitan. Syempre kailangan magpahinga ng isa at yung isa kailangan din magtrangko para even lang yung aming effort dahil dadalaw lang kami ni Dennis dito at kami lang talaga yung magtutulungan. Kahit sabihin mong malakas yung isa sa amin, syempre magbe-base pa rin yung oras doon sa pinaka mahina or yung mas mahina dahil syempre kailangan maghintay ng isa at siya ang aalalay. Kaya kung pareho yung aming ini-exert na effort, syempre pareho kami pipinish na dalawa. At dahil mahaba pang dilim, diretso lang yung aming pagpadyak. Medyo pabor din sa amin to dahil bukod sa wala nang gaano sasakyan, makinis pa yung kalsada. Kaya pagdating ng 4 AM, nasa Kabugao na kami. Mula Lawag, nasa almost 50 kilometers na rin to. 4 kilometers na lang, naandun na tayo sa 7-Eleven ng Kabugao. Siyempre gaya ng napag-usapan, dito na rin yung ating unang break dahil nakaka 50 kilometers na tayo. Okay, so oras natin is 4:10 na. 10 minutes ako nagpapahinga dito sa 7-Eleven Kabugao. Ito pa lang yung pinakaunang stop namin mula kanina sa Lawag. At ayun, short break lang. Maya alis na rin. Pagkatapos naming magpahinga sa 7-Eleven Kabugao, dumiretso na uli kami sa pagpadyak. Nilubos na rin namin yung pagkakataon na madilim pa at wala pang gaano sasakyan sa kalsada. Kaya nga pala, baka nagtataka kayo kung bakit kailangan pang ihatid ng Agoola Union yung mga pyesa. Yung kasing kapatid ko sa Agoola Union, limited lang yung alam niya sa pagkukumpuni ng bisikleta. At same goes din sa mga pyesa, medyo limited lang din yung mga alam niya. Kaya naman last August 2023, kung naalala nyo yung mga long weekend na 2 linggo na magkasunod, nag-set tayo ng ride or multi-day ride para sa The Epic Ride sana. Kaso hindi tayo natuloy dahil sa mga bagyo at sa patuloy na pag-uulan. Sa katunayan, nakabili na kami ng pyesa na dadalhin sana sa Agoola Union dahil madadaanan natin pa uwi yung kanyang tinutuluyan. And yun sana yung pagkakataon na ayusin namin. Kaso yun nga lang, hindi talaga natuloy. And naudlot ng isang buwan. Kaya ngayon lang ulit tayo nakapag-plano or ngayon lang tayo nagkaroon ng pagkakataon na makapunta at maservisan nga yung kanyang bisikleta. So yun yung reason mga tol kung bakit kailangan nating i-deliver at mag-service ng bisikleta sa may Agoola Union. At hintayin nyo or abangan nyo sa dulo ng video yung 30k na build the bike na ginawa natin last pandemic. So kumustahin natin siya mamaya at abangan nyo yung itsura niya mga tol. Okay, so balik tayo sa ating ride mga tol. So dinaanan na namin yung mga bayan dito sa may Ilocos Sur. Nagsimula tayo sa San Juan at sunod nun isa sa Magsingal, dire-diretso hanggang sa makarating ng Santo Domingo, San Ildefonso at dito sa Bantay, Ilocos Sur. Dito na yung malapit sa Bigan, yung papasok ng Bigan. At pagdating natin ng Arco ng Bigan, medyo nag-rest lang ulit tayo, nagpahinga. At medyo dito na kami tinamaan ng gutom at maghahanap na kami ng makakainan. So inabutan na kami ng liwanag dito sa may part na ng Bigan. Ito yung bypass road nila dito sa may papasok ng Bigan to. So oras natin nasa 5:35 na ng umaga. Medyo nag-break na kami dito para mamaya dire-diretso. Subukan namin magpadyak hanggang Candon mamaya para siguro doon ulit magmerienda. Merong almost 60 kilometers pa hanggang Bigan. Parang ikot lang ng Lawag Curimaw. So nagkarga na kami dito para mamaya dire-diretso. Problema kasi mamaya pagdating ng Santa, puro ahon na dyan. Ahon dusong. Kaya dito pa lang kumain na kami. Let's go! As of now, nakaka 82 kilometers na tayo. And ito, larga na ulit tayo. Pagkakain lang namin, larga lang ulit. Hindi muna kami magbibilis para bumaba yung aming kinain. Pero
papadyak na kami, pipidal na kami para kahit habang nagpapahinga kami nababawasan pa rin yung kilometers na tinatahak natin o yung pupuntahan natin. So as of now, ayan, 82 kilometers. So average natin nasa 28.5 lang. Sakto lang sa long ride. Kasi mahirap naman pagbanat tayong banat, baka mamaya maubusan ulit tayo. So medyo may trauma pa ako nung huling pagod food ride natin. Kaya ito, chill lang, tipid-tipid tayo ngayon. Idol! Ito, papalapit tayo ng papalapit doon sa bundok kanina. Mas lalong gumaganda yung itsura niya. Oh wow! So yung arko na nalagpasan natin, yun yung arko ng Santa Ilocos Sur, at dito nabubungad sa atin yung view ng karagatan at napakaganda ng tanawin ng dagat dito mga tol. Samahan pa ng malamig na hangin saka yung simoy ng dagat mga tol, medyo amoy na natin dito sa part na to ng Santa Ilocos Sur. Kaya naman medyo ini-enjoy din namin yung aming mga nakikita or yung ating sightseeing dito sa may Santa Ilocos Sur. At napakaganda nga naman na pagmasdan ang dagat, lalo na't maaga pa at wala pang gaanong maraming sasakyan at hindi pa mainit. And dito na rin pala sa Santa Ilocos Sur mga tol, mag-uumpisa yung mga rolling hills na mahaba. Mula dito sa Santa, aabot yung mga rolling hills na yan hanggang sa dulo or hanggang sa town ng Candon, Ilocos Sur, na medyo yun yung tinatarget natin na marating agad, na hindi pa gaanong mainit dahil pagdating ng alas 8 or alas 9 medyo mainit na yung sikat ng araw at nakakadagdag na rin ng laspag sa ating katawan mga tol. Kaya naman paglagpas namin dito sa bayan ng Narvacan, Ilocos Sur, konting diretso na lang ay mararating na rin natin yung susunod na town, which is yung Santa Maria, Ilocos Sur naman, kung saan ay nag 10 minutes break lang ulit kami ni Dennis para mag-refuel ng tubig saka mag-stretching na rin para dire-diretso na hanggang sa makarating tayo naman ng bayan ng Candon, Ilocos Sur, kung saan yun yung target natin para kumain at magpahinga na, para naman dire-diretso na tayo hanggang sa marating natin yung boundary naman ng Ilocos Sur sa La Union, at konting diretso lang din yun, mararating na rin natin yung mismong arko ng La Union. Candon. Yan, so Candon na kami. Konting diretso pa. 136 kilometers na kami. At oras natin alas 8 ng umaga. Okay, so nandito na po kami sa bayan ng Candon. So shout out sa mga taga Candon, ang ganda ng bayan nyo, grabe. So ito yung parang signage ng Candon dito na madalas pinagpipicturean din ng mga siklista na dumadayo rito. Yan, picture lang tayo for documentation. So, mula dito sa bayan ng Candon, 3 bayan na lang ang lalagpasan natin. Nasa may border na tayo ng Ilocos Sur sa La Union. So, konti na lang pero medyo malayo pa. Basta magtitiisa lang tayo. At oras natin 8:30 na ng umaga. Kumain na rin kami kanina sa may tapat ng Jollibee para dire-diretso ulit lang yung padyak namin para hindi kami magutom, mahirap magbonk. Ayan, so andun pa rin tayo mga tol. Ito arko yata ito ng Candon, tama. Yung naunang arko medyo pangit nung huling punta namin medyo pangit yung arko nila, ngayon maganda na. Ayan, and ayun, medyo kakakain lang din namin, busog pa kami kaya nag-spin lang muna kami. Gaya din ng kanina, medyo pagkatapos namin kumain, siguro konti pahinga lang, then nagbabike na kami, pero hindi ganun kabilis yung aming padyakan para hindi maalog yung kinain namin.
Spin-spin lang, 20 kilometers, ganyan natakbuhan namin. Mula nga dito sa Candon City mga tol, medyo tirik na rin yung sikat ng araw at mahapdi na rin sa balat. Kaya eto, nagsuot na rin tayo ng arm sleeve at medyo napapansin na rin namin na nagbago na yung ihip ng hangin dahil pasalubong na siya mga tol. At talaga naman medyo nagpahirap sa amin hanggang sa marating yung arko naman ng boundary ng Ilocos Sur sa La Union. At after 30 kilometers ng pagpapadyak mga tol, dito nga tayo sa bayan ng Tagudin, Ilocos Sur. Medyo may pagbabago na rin ng klima dahil bukod sa makulimlim, medyo umaambon na rin. At mula dito sa Tagudin, meron na lang 3 kilometro at makikita na rin natin yung boundary ng Ilocos Sur La Union Arc at yung mismong La Union Arc na rin mga tol. Okay, so currently nandito na kami sa Tagudin town proper. Ito na yung pinaka-town proper nila, and meron pang 3 kilometers mula doon sa border. Mabuti na lang hindi gaano mainit ngayon, pero yun lang, umaambon ngayon dito sa may Tagudin. Kung mapapansin nyo, medyo matao dito sa lugar na to. busy road ngayon. At oras natin, ano na, 9:48 ng umaga. Itong nag-uumpisa ng umulan. Hopefully hindi lumakas to, kaya dire-diretso lang kami. Meron pang 2 kilometers hanggang sa may boundary, Ilocos Sur La Union boundary. 2 kilometers na lang, mamaya nasa La Union na tayo. Malapit na tayo sa may boundary ng Ilocos Sur at La Union, yung border arc. Nandito na lang yun, naalala ko sa lugar na to eh. Yan na yung Ilocos Norte, ay Ilocos Sur, La Union boundary arc. Tapos konting diretso pa, yun namang La Union arc naman ng kasunod niya. So tara, picture muna tayo. Second time around. Ilocos Sur, La Union arc. Oras natin 9:55 ng umaga. Medyo umiinit-init na rin at kasabay umaambon. Yan, nagsabay yung init saka yung pagulan. Grabe. Okay, ito, larga na tayo papunta sa border naman La Union. Paglagpas ng bridge na to, doon ay border. Konti na lang. So next target natin is 42 kilometers, San Fernando, La Union. Let's go! At sa wakas, officially dito na tayo sa bayan ng La Union. Actually, ito pa lang yung second time namin na nag-cross dito sa arko ng La Union. Yung nauna ay nung nag-travel kami papuntang Baguio. Kaya naman natutuwa kami ni Dennis at narating namin tong part na to. Pero dito pa lang magsisimula yung challenging na part. Mula dito sa Sudipen, La Union mga tol, ang next target namin na marating ay yung San Fernando, La Union naman. At meron pang 45 kilometers na haba ng kalsada. At dito pa lang mag-uumpisa yung challenging na part hanggang sa marating natin ang San Fernando, La Union. At dahil patanghali na mas lalong tumindi yung sikat ng araw, ramdam na ramdam ko na yung init. Kaya naman tinanggal ko na rin yung aking arm sleeve saka yung aking gloves para maibsan yung init na nararamdaman ng aking katawan. Bukod sa sikat ng araw, medyo dumadami na rin yung mga sasakyan na dumadaan sa kalsada. Natural lang to dahil itong kalsada na binabaybayon namin, ito rin yung tinagurian Manila Road, kung saan lahat ng provincial bus, lahat ng mga truck ay dito din dumadaan. Meron pang mga pagkakataon na sumasalubong din yung hangin kaya bumabagal kami. Pero mabuti na lang din at naiibsan nito yung init na nararamdaman ng aming katawan. At bukod pa dyan, hindi pa nagtatapos yung ating gagawing mga ahon mga tol. Medyo masasakit na rin yung aking hita hanggang sa likod mga tol dahil sa bigat ng pyesa na aking dinadala. Kaya naman pagdating ng Baknotan, dito na mag-uumpisa yung rolling hills. Minsan si Dennis nakakalas na rin at napipersa rin tayong tumigil dahil kailangan nating hintayin yung ating kasama. Pero tiniis na rin namin dahil 8 kilometers na lang at mararating na rin natin yung susunod na bayan, yung bayan ng San Juan, La Union mga tol. Okay, so Baknotan pa lang kami. Medyo bumagal na yung takbo namin dahil sa lubong yung hangin. Pagdating pa lang kanina ng Balalwan, grabe ang lakas na ng hangin pa sa lubong. Kaya kahit gustuhan namin pumedal ng mabilis or
bilisan namin, hindi kaya kasi nalalaspag kami. Kaya ganito na lang yung takbuhan namin, 20-25. Ayan nyo. Malakas talaga ang hangin. And then mula dito sa Baknotan, 8 kilometers pa. Nasa San Juan na tayo, next town natin San Juan. So nakaka 203 kilometers na tayo ngayon. Kunti na lang to. More or less nasa 50 kilometers yung hanggang Agoo. Bale, ito pa lang yung sentro ng Baknotan. Medyo marami na namang mga sasakyan sa katao. Nalis ko na rin pala yung aking warmer saka yung gloves para medyo malamigan naman yung kamay ko. Mainit na rin kasi, grabe. Oh, kasi kung naka-warmer ako, mas lalo kong iniinitan. Pwede nanggal ko na. Okay, so 210 kilometers, nasa San Juan na kami. Dito na natin makikita yung magagandang dagat. Ito yung parang plaza nila. And so tinagurian din ng San Juan na surfing capital ng Luzon. Yun. Marami nagsasurf dito eh. So nakakuha kami ni Dennis na magandang spot ng pahingahan dito sa may San Juan La Union. Bale short break lang, saka stretching lang yung ginawa namin dito para maibsan yung mga sakit ng katawan na nararamdaman namin. Dahil mula dito, dedire-diretso na namin hanggang sa marating natin ang susunod na bayan, yung bayan ng San Fernando La Union. Okay, so ito na yung San Fernando City na andito na tayo. 1 PM ng hapon. Ayan dito, sentro na medyo grabe. Maraming sasakyan, maraming tao. Ibang iba yung vibes ng city na to compare sa Lawag. Mas advanced tong San Fernando. So ayan, 30 kilometers hanggang Agoo. Babakbakin na namin to hanggang sa makarating tayo. At heto na nga, huling stretch hanggang sa makarating tayo ng Agoo La Union. At paglagpas namin ng Arco ng Caba, medyo inabutan pa kami ng ulan at talaga namang nabasa kami. Pero okay lang, at least naibsan yung aming init ng katawan. At eto na, andito na nga tayo sa ating destinasyon sa wakas, Agoo La Union mga tol. Okay, touchdown! Ito na yung universal lift sa gilid. Ayan yung tatay ko. Nakakasat yan na tayo. Grabe. Woohoo! Pagod. Wala na kami sa bahay nila. Bahay ng utol ko. Para ikabit yung piyesa ngayon. Nakaka 247 kilometers na tayo. Yan. At after naming magpahinga, eto tignan na natin kung ano na ang itsura ng ating 30k build na bike last pandemic mga tol. Eto, tignan nyo ang kanyang itsura, grabe. Okay, so ito na yung binild natin last pandemic pa. Tignan nyo naman yung nangyari sa kanya. Yung kanyang kadena, grabe, kalawang. Kalawang yung kadena, pating sprocket, kaya talagang kailangan maservisan nito. Okay, so umpisa na natin yung pagkumpone dito sa bike na to. And dito na nga nagtatapos yung ating first day ng ride mga tol. Mula Lawag City hanggang dito sa Agoo La Union. 250 kilometers na ating pag-travel. At abangan nyo yung ating next video, yung pagre-repair natin or pagsiservice ng ating Mountain Peak Vulcan na inassemble natin last pandemic. Ito yung 30k build na bike natin at ito yung makeover natin sa susunod na video. So please do subscribe sa channel para sa upcoming nating pagkukumpone at yung second day natin ng pauwi, so another 250 kilometers naman mga tol. So ayun, abangan nyo sa next video. So please do subscribe and like the video and share nyo na rin sa mga tropa nyo.